Narito po ang official update mga kababayan galing mismo sa loob ng KOJC. Galing kina Eric at Atty. Torion na siyang legal counsel ng KOJC. Anila, 2 na ang kumpirmadong patay ha. Confirmed dead. 5 ang na-heart attack. 8 ang hinimatay. At dito po sa mga biktima mga kababayan, mayroon pa pong mga kritikal na nandoon sa ospital. At dahil ito sa marahas na paglusob ng mga pulis ni Torre mga kababayan na tinirgas pa ang mga biktima. Panoorin po natin ha. Ang aming nakuhang impormasyon ngayon dito, ang latest na... Eto, tinig po ito ni Eric Celis. At later on, magsasalita din si Atty. Torion. Update ay 2 pong namatay. 2 ang kumpirmadong patay. Hindi na revive upon assault of the police na gumamit ng tear gas at ng pagkabiglang pagwasak ng pader, no, at pag-akyat sa loob ng compound, no. Nagkaroon ng panic and bigla ang pagsirit ng kanilang blood pressure at tinamaan sila sa cardiac arrest. Yung 7 o 8 nitong tanghali lang ay mga nag-collapse dahil sa hyperventilation, no, na inasikaso ng mga medic and mga first responders ng Kingdom of Jesus Christ medical team. 8 po ang nag-collapse but they were revived. Ano namang magawa namin kung Eto mga kababayan, ang tinig ni Atty. Torion. Pakinggan po natin ha. Galing mismo sa legal counsel ng KOJC. Pumili talaga siyang pumasok, armadong-armado sila, ang dami pa nila. So napilitan tayo magbigay ng advice sa KOJC na buksan lamang yung gate. So nung nabuksan na yung gate, hindi namin alam na pumasok na pala sila sa likod. Hindi pumasok, pilit na sinira yung portions ng walls at nanirgas na sila. Kaya nga nanirgas. Tinirgas po nila mga kababayan ang mga biktima. Hindi po ito kagaya dati ha na maraming mga taga-KOJC ang nagkordon sa lugar. Eto mga kababayan, binulaga talaga nila. Matayan po dito na heart attack at saka meron na mga 8 na tao ang nawala ng malay na rasa ospital. 5 lahat ang na heart attack. 5 ang na heart attack. Sa kanina, before ako nakatulog, wala kasi akong tulog, may namatay na, 2 na pala ang namatay. 2 ang namatay mga kababayan. Lahat ito nasa kamay nitong si General Torre. Amin ngayon. Yung isang namatay nakita ko pa. Nakita ko pa mismo doon sa main cathedral at the members of KOJC. Simbahan yan ha, ng KOJC mga kababayan. We're trying to revive him pero namatay talaga. Okay. Attorney Torion, wala ba sa consideration or any communication po sa inyo ni Pastor na pagnanais niya na mapahupa na itong ganitong sitwasyon or ikinukonsidera din niya na makipag-ugnayan na sa mga otoridad? Bakit? Si Kibuloy ba ang nanggigipit dito? Kitang-kita naman mga kababayan, paano pa magiging patas ang otoridad ngayon mga kababayan na ngayon pa lang dinadaan na sa dahas. Sa tingin siguro ni Kibuloy mga kababayan talagang nanganganib ang kanyang buhay dahil eto pa lang dinalhan na siya ng batalyon-batalyon na pulis paghuli lang sa kanya, di ba? At ewan lang natin, mayroon pong nakita mga kababayan na isang lalaki na may flag ng Amerika dito. Kasama ng mga pulis dyan. Kaya hindi po natin masisisi si Kibuloy kung gusto niyang protektahan din ang kanyang buhay. For whatever na pamamaraan, attorney? Unfortunately, wala po, no? Ang sinasabi ko lang po, karapatan niya kung ano ang desisyon niya, igagalang po natin. At ang sa amin lang naman dito ay meron pa siyang mga karapatan under the law. Meron siyang... Eto mga kababayan, maraming nagsasabi, anak ng Diyos, ganyan. Bakit hindi na lang sumuko? Paano kung sa inyo nangyari yan? Alam naman natin siguro kung anong rason nito. Talagang pinunterian nila mga kababayan ito si Kibuloy dahil unang-una, supporter siya ng mga Duterte at ni VP Sara. Pangalawa, mayroong malaking reward ang Amerika sa kanya para sa ulo ni Kibuloy mga kababayan. At malay natin, mayroon ng mga nakinabang doon sa reward pero hindi pa naibigay si Kibuloy. At pangatlo, gusto nilang i-counterfeit mga kababayan kapag makulong na itong si Kibuloy. Gusto nilang
hablutin ang ari-arian, kumpiskahin. Sa dami ng ari-arian ni Kibuloy, mga kababayan, ng KOJC. Tapos anong kinaso? Yung abuse na ganyan. Daig pa ang mga terorista, overkill masyado, di ba? Motion for reconsideration sa Department of Justice. Kine-question din namin yung validity ng warrant of arrest. At saka... So paano na yan? Kampi-kampi silang lahat Boying Rimulya. Andon si Abalos. Wala na talagang pag-asa, mga kababayan. Yung information. Sama-sama silang babangag. Ito pong mga remedies na ito ay available po sa akusado. So kung ang akusado ay mag-choose to avail of these remedies, sana po'y maintindihan ninyo na sa kanya po itong desisyon, hindi po sa kanya mga abogado. At kung pinili po niya yun na desisyon, sana galangin natin. Oo. Kanina, attorney, may mga binabanggit na may mga grupo ng bahagi po ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos nung isang araw, mga kababayan, pinakulong si Roque. Hindi pa ba obvious? Masyado. Mga Duterte kakasuhan. Tapos grabe na ang kurakutan sa bayan. Ang presidente, mayroong issue tungkol sa droga. Mayroong testigo, mga kababayan, na nagpupulburon siya. Ayos na didiretso daw ng Palasyo Malacanang at doon ilalahad yung kanilang grievance. Ito po ba ay coordinated din dyan sa pamunuan po ng Kingdom of Jesus Christ? Sana nga mayroong mga sasama na mga Pilipino din na mga concern din sa bayan. Dahil habang maaga, mga kababayan, dapat makarating na sa kataas-taasan sa palasyo na mali ang pinagagawa nila. Dahil kung hahayaan lang natin, mga kababayan, baka too late na. Adiktador na, mga kababayan. Na nakabase naman sa Davao. O ito'y sarili po nilang aksyon, attorney? Yun ang panawagan ng Kingdom of Jesus Christ as an institution po, no? Yun ang nadesisyonan nila, pero walang definite date po yun kung kailan yun mangyayari, basta na nadeklara yun nung nag-press conference po. Ang balak lamang nun ay paabot kay Presidente Marcos na hindi talaga sila sang-ayon sa nangyayari po ngayon. Parang papaabot lang dun sa bulag pipi at bingi na presidente. Okay, si Bombo Victor Liantino, na akin pong katandem dito, meron din katanungan. Bombo Vic? Magandang tanghali po, Attorney Torion. Matanong ko lamang po kung may plano po ba kayong magsampa ng kaso dahil meron na pong nasawi ng miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ at ang ilan nga po ay nasugatan, nagalusan dahil ho sa naging tensyon kanina. Dapat lang. At isa sa mga dapat sampahan ng kaso, mga kababayan, yan si Diwata. Siyempre po, General Diwata Torre. Naman wala po kaming gawain. Klaro naman po dun sa the first time that we were able to meet General Torre early this morning, mga 4 o'clock. No? Hiningian po natin siya ng warrant of arrest. At first, akala niya nasa likod niya yung legal niya. Wala pala siyang dala-dala siya mismo na warrant of arrest. Tapos nung bumalik yung legal niya, ang isa lang po ang napakita niya sa akin. Yung against kay Sylvia Simanes na ang address pa ay Pasig City. Bakit ko inalam po yung address? Nilipat na inalam sa ko po yung address kasi if you have to enter into a building or enclosure, dapat naka-indicate din doon sa address po ng warrant of arrest. Ang sinabi po niya na elsewhere, ang ibig lamang sabihin doon, maski saan yung akusado, kung nakita nila, ay pwede nilang dakpin kung meron silang warrant of arrest. Correct. Kung nakita, hindi ibig sabihin, mga kababayan, na elsewhere, tapos kahit anong bahay, kahit sinong bahay, kaninong bahay yan, dapat pasukin. Dahil kung ganon, kahit may bahay ninyo, mga kababayan, papasukin nila. Pero hindi po ibig sabihin yon yung elsewhere na maski anong building po. Kung building na kasi or enclosure, dapat meron silang probable cause na nandoon talaga yung akusado, present doon, or reasonably believed to be there. Hindi At saka, dapat in-indicate to sa ang building. naman po pwede na dahil sa warrant of arrest, maski anong building po ang papasukin ninyo. Maski nga search warrant, ang search warrant nga may requirement of specificity. Ang specific building lang ang pasukin mo, hindi lahat ng buildings. Ang ginawa kasi dito, no, napilitan kaming pumayag sa kanya kasi Tapos ngayon, mga kababayan, wala silang nakita, walang nahuli. Binigyan lang niya ako ng 30 minutes, whether will I like it or not daw, papasok daw sila. Lusob, at nung sinabi natin na meron ng kasing certification ng NBI na nag-conduct na silang ng search, so wala si pastor dito, ayaw talaga niya makinig. Ang See?
Ganyan na po kahudas ang mga pangyayari ngayon mga kababayan under the Bangag administration. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.